padayon. Magandang gabi po at patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa ating pag-aaral tungkol po sa kung bakit po hindi tayo dapat maniniwala at hindi tayo dapat makinig sa mga moderate dispensationalist na nandito po sa Pilipinas. At hindi ko na po ulitin yung mga nasabi ko kahapon kung bakit hindi tayo dapat maniniwala sa kanila at makinig sa kanila dahil masasayang po yung oras natin. Yung dadagdagan na lang natin po kung bakit hindi tayo talaga kailangan makinig at maniwala sa kanila dahil nga po sa mga maling turo na itinuturo po nila at yung ginagawa po nila upang paniniwalaan po sila ay sinisira po nila yung aral natin ng mga mid-acts, yung mga naniniwala na yung church, the body of Christ, the church of this dispensation of the grace of God ay nag-umpisa po dira kay Apostol Paul, dira po sa Acts chapter 9, kaya tinatawag tayong mid-Acts, 9, ganon. At napakarami po ng proof kung bakit po na dyan po nag-umpisa ang church, the body of Christ, at yan ang pag-aaralan natin sa maraming mga sunod-sunod na gabi na ito.
na pag-aaral natin to give proof, no? Para bigyan natin ng proof na tama po yung ating paniniwala na dyan po nag-umpisa sa Acts chapter 9 ang church, the body of Christ, dahil dyan din po nag-umpisa na iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo si Apostol Paul, yung first member of the body of Christ. At bibigyan po natin yan ng mga verses to support our belief, ano? Kaya nga po dahil nga po itong bago, itong novice, yung sinasabi nga dyan, novel na teaching ng mga moderate dispensationalists, sila lang naman ang naglagay ng pangalan sa kanilang sarili na moderate sila, at alam naman natin yung ibig sabihin ng moderate, no? Ay parang kumbaga nga hindi naman sila masyadong hindi nila lahat ina-apply yung mystery, kukuha sila doon at kukuha din sila doon sa prophetic program, at yan yung ginagawa nilang doctrine sa kanilang mga tinuturuan, no? Yan yung doctrine nila. Kaya nga po yung turo nila, merong baptism, kahit nasabi naman dito sa church, yung doctrine naman ng ibinigay ng ating Panginoon na ni-reveal kay Apostol Paul na yung baptism isa na lamang, at yan yung baptism by the Holy Spirit. At sila dadagdagan nila kasi nga makikita natin yung baptism ng water with water doon sa prophetic program para sa Israel. So kaya nga sabi nga ng iba, mikos-mikos, no, or mix-mix yung ginagawa nila upang mabuo lang po nila yung doctrine nila na tinuturo nila. Kaya nga po nakakatakot yung ganon. So isang isyo nila na pagsisira po sa atin ay yung isinulat po nila sa kanilang platform doon sa Word of Lies. Ayun palang nakasulat doon Word of Truth Philippines, ano? Minsan nasasabi ko Word of Lies kasi walang katotohanan, ano? Mali. Kaya pag mali, lies na 'yon. So yung akusasyon po nila sa atin na mali daw, mali daw, dahil naniniwala tayo ng mga dispensationalist na mid-acts dispensationalist, dahil naniniwala tayo na yung church, yung pagkasabi nila, binabasa ko kasi sa kanilang platform ito So alam nyo na block ako doon, pero may mga paraan naman para makita natin yung mga nakasulat doon at mga sinasabi nila doon, kahit na ngayong pag-block nila sa akin upang doon nila banatan yung aking mga comments, no? Para hindi ko makita yung pagbanat nila, hindi na ako maka-comment, pero nakikita pa rin natin dahil nga may mga kasama naman tayong marunong gumamit ng cellphone, ano? Nung technology ngayon. So ang sabi nila na yung church daw, yung paniniwala natin na isa na gusto nilang sirain is that dahil naniniwala tayo na yung church, pagkasabi nila church, kaya dalagdagan ko, church, the body of Christ, ano? Kasi kung church lang, madami yung church sa Bible. Mayroong 3 church, ano? Church in the wilderness, church na-establish ni Jesus Christ sa Matthew chapter 16 verse 18, tsaka yung church, the body of Christ na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Apostol Paul dito sa time na sa dispensation of the grace of God. At yan yung church na tinutukoy nila, church, the body of Christ daw, ay ang ating paniniwala na sinisira nila is that naniniwala tayo na hindi makakaumpisa yon hanggat hindi pa na-reveal ang mystery kay Apostol Paul. Ibig sabihin, kailangan talaga maligtas muna si Apostol Paul para ma-establish yung church, the body of Christ. Yes, talagang totoo yun. Yan ang paniniwala natin at gusto po nilang sirain yon. Kaya nga sa ating pag-aaral ngayon, gusto natin i-prove talaga with verses to support na kailangan talaga si Apostol Paul maligtas muna
bago makaumpisa yung church, the body of Christ. Okay? So, sila, yung paniniwala nila na mali na yung church, the body of Christ daw, doon pa lang sa cross, after the cross mismo, nung mamatay si Jesus Christ at nabuhay at muli, doon daw nag-umpisa yung church, the body of Christ. So, pinabulaanan na po natin yan kagabi na mali yon dahil nga po sa mirong hindi nga doon pwede mag-start ang church, the body of Christ, or ang mystery program, or ang dispensation of the grace of God. Dahil nga po, meron pang binigay na 1 year na extension ang Panginoon. Alam nyo, yung 1 year na extension na yon, ayaw nila noon kasi daw masisira yung 70th week na sinasabi doon sa Book of Daniel. Pero alam nyo, makita mo talaga yung plan ng Panginoon na kaya nga yung 70th week na i-divide sa 3 division. Merong 29 weeks yata yung una at merong 62 weeks at merong 1 week na natira so that anytime na mag-repent ang Panginoon or mag-change mind ang Panginoon, He can insert something in between. Kaya makita natin, binigyan ko rin ng kagabi ng mga verses sa Old Testament na ilang beses nag-change ang mind ng Panginoon. No? Nagbago ang kanyang isip. Kahit na nga doon sa pag-consume niya sana sa children of Israel dahil sa kanilang bilang pagka-stiff neck. Nag-change ang Panginoon ng mind niya at hindi niya itinuloy yung pagpatay sa mga Jewish, sa anak ni Jacob, sa Israelites. Nung gumawa sila ng molten calf image at doon ay sinamba nila, no? At sana si Moses na yung gagawin niyang great nation. Nag-change yung mind ng Panginoon at ipinaliban niya yung gagawin niya na pag-judge, pagpatay doon sa mga Hudiyo doon sa wilderness. Okay? Kaya nga, at alam mo, si Moses lang yon ang humingi sa kanya, no? Ng what we call this, ang kumausap sa kanya. How much more si Jesus Christ na mismo ang humingi dito ng extension na 1 year sa Luke chapter 13. No? Si Jesus Christ na mismo, the Son, the only begotten Son of God. Matatanggihan kaya niya si Jesus Christ? Nung humingi si Jesus Christ ng 1 year na extension, hindi niya matanggihan si Jesus Christ. Kaya nga yung 1 year na extension, yan yun ang Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 7. No? Yan yun. Hindi pa yun dispensation of the grace of God. Kaya nga sa kanila, kung hindi daw yung dispensation of the grace of God, dahil hindi sila naniniwala na mayroong 1 year extension, imababawas na daw yun sa 7 years tribulation. Nako, hindi pwede yun. Kasi nga, hindi pwedeng tanggihan. Alam nyo, yung prayer lang ni Jesus Christ na natinggihan ng Panginoon, ng God the Father, ay yung humingi siya, nagpray siya na, let this cup pass through me. Yun lang yun. At alam naman ni Jesus Christ na yung prayer na yun niya, hindi talaga yun i-grant ng God the Father. Bakit? Kasi nga, yan yung kanyang death, burial, and resurrection na upang maligtas yung church, no? Ang Israel, and the house of Israel, upang ma-inherit niya yung kingdom, earthly kingdom. At yan dan ang kanyang death, burial, and resurrection. Yan din yung gagamitin upang makabuo siya ng group of people upang dalhin niya doon sa langit. Kaya sabi niya doon din sa Father, God the Father, but thy will be done. But yung prayer niya, for 1 year extension, it was granted by God the Father. Kaya makita natin yung ministry nila ni Peter during the time was focused and directed to the temple, to the Jewish leaders during the time, for them to believe that indeed Jesus Christ was their Messiah, was their King, that they should believe in His name. Yan yung message dyan na
pinipreach nila ni Peter at ng kanyang mga kasama. Okay, so na-debunk na natin yon, yung belief nila na doon nag-umpisa sa cross by giving those verses that there was a 1-year grace period or extension for the prophetic program that was given by God the Father to the Jewish people. Okay? So ngayon, yung atin namang pabulaanan na yung sabi nila na mali daw yung yung ating pag-believe na yung church, the body of Christ, ay hindi mag-uumpisa kung hindi kay Apostol Paul. Okay? So, bakit mali yung kanilang mga sinasabi na yon? And by the way, bago tayo pumunta dyan, ito nga pala yung Iloilo Dispensation. Iloilo Dispensation. Nakalimutan ko na, sorry. Iloilo Dispensation of Grace Bible Church, no? At andito tayo sa Iloilo, sa 7040, Lawaan Village, Balantang, Haro. Yan po yung address ng ating lugar kung saan yung mga members of the body of Christ ay nag-iipon po dito at nag-fellowship at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? At ito po yung church dito sa Iloilo, the only church that teaches that a person can be saved only by believing the gospel of the dispensation of the grace of God. At yung gospel na yan ay tinuro ni Apostol Paul. Yan yung gospel ni Christ. Yan sa Romans chapter 1 verse 16. Yan pong gospel na yan, tinatawag ni Paul na kanyang gospel. Yan sa Romans chapter 2 verse 16. At yan yung gospel na yan, tinatawag na gospel of the dispensation of the grace of God. Diyan po sa Acts chapter 20 verse 24. At pinaliwanag ni Apostol Paul po yan kung ano yung gospel of the grace of God na yan, na kung saan ang tao ay maligtas lamang sa ganitong panahon ng dispensation of the grace of God. Diyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. At yung gospel na yan, ang tao ay maliligtas lamang ngayon. Wala na ibang gospel. Sa pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating mga kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw according to the scriptures upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan lang po. Yan lang po ang paniniwalaan ninyo. Kaya kung naniwala kayo, naturuan po kayo na maligtas kayo dahil si Kristo ay tinanggap ninyo, nag-open kayo ng heart ninyo, tanggapin si Kristo, mali po yan. Hindi po yan gospel na makaligtas ngayon. Kung kayo po ay tiniruan na pray ng sinner's prayer upang maligtas kayo, mali po yun. Hindi po kayo maliligtas noon. Pag kayo po ay tinuruan na maligtas kayo, kung mag-repent kayo na inyong mga kasalanan, hindi po yan makakaligtas sa inyo. Kaya nga po, sa ulitin ko, ang makakaligtas sa atin ngayon ay ang pananampalataya na si Jesus Christ po ay namatay according to the scriptures, bayad ng ating mga kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay pong muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Okay po? So, bago po tayo mag-dive in sa ating pag-aaral ngayon, ay mag-pray po muna tayo. Ama na banal, sa muli, nagpapasalamat kami na makapagpatuloy kami sa aming pag-aaral tungkol po sa subject na ito, upang yung mga tao po hindi maligaw sa mga maling turo, at kami pong mga members na ng body ni Christ ay ma-edify at maproteksyonan po sa mga maling turo, at kami po ay maging matibay sa aming pananampalataya bilang mga mid-acts 9 believers na naniwala po na yung body ni Christ ay nag-umpisa nung si Apostol Paul ay iyo pong niligtas at inireveal sa kanya ang mystery program na kung saan po ay siya ang active ngayon na iyong programa sa panahon ng dispensation of the grace of God. At yan po ay nireveal ninyo una sa
kay Apostol Paul, naming apostol, at sa mga tumulong din po na mga apostol sa kanya, kagaya nila ni Barnabas, Silvanus at Timotheos at iba pa na ni-recruit ng Holy Spirit. At salamat po na yan ay makbasa namin ngayon. Ang instruction na yan ay yung binigay. At masunod po namin from Romans to Philemon ang mga instruction na yan. Ngunit salamat din po sa mga instruction para po sa mga Israel in time past at in the future, na kung saan magiging learning po namin at magiging makita po namin kung paano yung mga ginawa mo in time past para sa Israel at yung gagawin mo pa in the future. At salamat din po sa aming mga kapatid ngayon that are online, na wala pong sawa, na sumusuporta, nagdi-desire po sa pag-aral ng iyong mga salita. Sa mga friends namin, sana po magkaroon kami ng mga open na heart at mind upang po yung iyong salita ay magiging final authority po namin. At yan po ay pinagdasal namin na sana po ang iyong pangalan ang ma-lift up sa aming every time na mag-aral po kami ng iyong salita. We pray in Jesus' name. Amen. Salamat po. At magpapatuloy na po tayo. So, pupunta po tayo sa mga verses kung bakit po naniniwala tayo na yung body ni Christ ay mag-uumpisa at makapag-umpisa lamang kung maligtas na si Apostol Paul, dahil nga po siya yung pattern, siya yung first member ng body ni Christ, the church of this dispensation of the grace of God. Kasi sabi po nila ng mga moderate dispensationalists, ng mga even na yung mga Baptist at iba pa mga denomination, na yung body daw ni Christ ay ando doon na before pa sa kay Paul, at yung mga Gentiles po na naligtas naman sa ministry ni Paul ay idinagdag lang doon sa church na andidiyan na. Kaya nga po mali yan, dahil nga po hindi nga po talaga may establish yung church, the body of Christ, kung hindi pa na-save si Apostol Paul. At patutunayan po natin yan. Ito po yung nang pangyayari na ito, no? At alam din po natin na yung church, the body of Christ, ay naliligtas po sa gospel of the grace of God. So, nung si Paul ay wala pang gospel of the grace of God, yung death, burial, and resurrection. Hindi pa po na ipagtapat kanino man na yung death, burial, and resurrection ni Jesus Christ ay magiging kaligtasan yon. Kay Apostol Paul lang po yun ipinagtapat. At yung magiging member ng church, the body of Christ, ay maliligtas lamang sa pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan at inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw. Kaya nga po, imposible na meron ng member ang church, the body of Christ, or na-establish na doon before kay Apostol Paul, dahil nga po yung mga taong magiging member ng church na ito ay kailangan mananampalataya that Jesus Christ died for their sins, He was buried and rose again the third day. Kaya imposible meron ng member ng body ni Christ or ando doon na yung body ni Christ. Okay? And besides, naniniwala tayo na yung church, the body of Christ, ay kailangan mo na ma-establish yung foundation bago po ito ay maitatayo. Kailangan mo na ma-establish ang foundation. Kaya doon sa pagkamatay ni Kristo, doon sa cross, walang na-establish doon na church dahil walang na-establish na foundation doon. Di ba? Yung church na na-establish ni Kristo doon sa Matthew chapter 16 verse 18, that was called the Messianic Church, the church called the Little Flock, and later was called in Jerusalem the Church of Jerusalem, ay na-establish yun with foundation doon mismo sa Acts chapter 16 verse 18, at yung foundation noon is
the rock. And the rock that was the foundation of that church was no other than the Lord Jesus Christ. So the church, the body of Christ, kailangan din itong may foundation kung ito ay itatayo na. That is why, hindi ito maitatayo doon sa at the cross dahil walang makita tayong mababasa that there was a foundation na itinayo doon upang mabuild doon ang body ni Christ, the church of the dispensation of the grace of God. So, kaya nga mali yung paniniwala nila na doon pa lang na-build na yung church, the body of Christ, at sikrito pa rin yun. Sabi nila, nakatago pa rin yun, at inireveal lang daw kay Apostol Paul nung naligtas pa si Apostol Paul. Mali po yun, kasi walang na-establish doon na foundation or na i-build the church. Kasi every time mag-build the church, makita natin that that church that was called the house of God, the household of God, in 1 Timothy chapter 3 verse 15, ay kailangan mo na may foundation yon. At ang magtatayo ng foundation na yon was no other than the Apostle Paul. Kita nyo? Tingnan natin. Bakit hindi may tayo yan kung wala si Apostol Paul? Kasi nga si Apostol Paul ang magli-lay down ng foundation ng church, the body of Christ. Okay? So tingnan natin. Gaano ka-importante si Apostol Paul in the building of church, the body of Christ. Kasi sasabihin nila, importante pa ba si Apostol Paul kaysa kay Jesus Christ? Alam nyo, yes. Without Paul, pwede talagang kumuha ng ibang tao. Pero ang tanong, bakit si Paul? Bakit si Paul talaga kailangan muna maligtas para ma-build ang body ni Christ? Bakit hindi si Christ makakuha ng ibang tao other than Paul? Ha? Andiyan naman si Gamaliel. Matalino din yung si Gamaliel. Master of the law. Di ba? Si Gamaliel. Meron naman ibang tao, bakit hindi si Stephen? Alam na alam ni Stephen yung history ng Jewish ng Israel. Kaya nga makita natin sa Acts chapter 7, nung in-indict ni Stephen yung mga members ng Sanhedrin, the 70 council of the Sanhedrin and the Pharisees, sa ulado ni Stephen yung kung paano nagiging nation sila. Galing mismo kay Abraham. Ni-narrate ni Stephen yun doon sa Acts chapter 7. Bakit hindi Stephen? Bakit si Paul? No? So, alam nyo, yung Panginoon, kung ano yung na plana niya, nasabi na niya, talagang gagawin niya. Kaya nga tayo naniniwala sa Bible eh. Kung ano nakasulat diyan, talagang gagawin ng Panginoon. Kaya ito, bakit si Paul talaga? Punta tayo ngayon sa Galatians chapter 1, verse 15. Galatians chapter 1, verse 15. Sabi dito, but when, umpisa natin sa 14, and profited in the Jews' religion, above many my equals in mine own nation. Paul was speaking about his religion, the Judaism, being more exceedingly zealous in the tradition of my fathers. Verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. Paul, kahit na binuntis pa lang si Paul noon, he was already separated by God
Ha? Ha? Kahit nasa tiyan pa lang siya. Kaya hindi pwedeng iba. Si Paul talaga. Kasi kahit nasa tiyan pa lang siya, kahit doon pa, before, 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 kahit na yung, before the umpisa pa ng mundo, nakaplana yan sa Panginoon, na si Paul ang kanyang gagamitin, na diyan niya i-reveal yung plano niya, yung dispensation of the grace of God. Tingnan mo, verse 16, to reveal His Son in me. Sabi ni Paul, to reveal His Son in me. That, ang purpose, that I might preach Him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. So bakit si Paul talaga? Kasi nga, hindi pwede baguhin ng Panginoon yung kanyang plan na pinili na niya si Paul kahit ando doon pa lang si Paul sa sinapupunan ng kanyang ina. Ganyan ang God mag-fulfill ng nasa kanyang isip at ng kanyang plano. So, at ito, sa Gentiles lang ba? Kasi dito sabi ni Paul dito, to reveal His Son in me that I might preach Him among the heathen. So, nung sinabi na yan ni Paul, ibig sabihin, there was a change of program from prophetic program na para lamang sa Israel at may bagong program that includes the Gentiles, the heathen. But, listen to this. Sa Gentiles lang ba talaga magpipreach si Paul? No. Tingnan mo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Acts chapter 9, verse 15. Acts chapter 9, verse 15. Ano sabi dito? Ang God mismo, si Jesus Christ mismo nagsabi. Acts chapter 9, verse 15. Sabi dito, but the Lord said unto him, go, kay Ananias, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name, where? To bear my name unto the Gentiles and kings and the children of Israel. So, si Paul kailangan maligtas dahil yun ang plano ng Panginoon sa kanya, kahit nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, to preach, to reveal Jesus Christ, to preach Jesus Christ unto the Gentiles and unto the kings and unto the children of Israel, including the Jewish people. All races of people ay kailangan ay ma-preach ni Paul si Jesus Christ. Paano niya ipipreach si Jesus Christ? Paano niya ipipreach si Jesus Christ? Romans chapter 16, verse 25. Ito yung pag-preach ni Apostol Paul kay Jesus Christ. Ipipreach niya si Jesus Christ sa Romans 16, verse 25. Now to Him that is of power to establish you according to my gospel. And, kaninong gospel? Gospel ni Apostol Paul. And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Bakit kailangan ma-preach ni Paul, si Apostol Paul, according to the mystery program, no? To the Jews
and to the Gentiles. Anong purpose? Ha? So that he can build the foundation of the church, the body of Christ. Hindi makapag-umpisa ang church, the body of Christ, without Apostle Paul, dahil siya yung chosen vessel, mula pa sa tiyan sa sinapupunan ng kanyang ina, to preach Jesus Christ unto the Gentiles and unto the Jewish people without distinction, so that Christ, through Paul, can build the church, the body of Christ, because Paul was the person that was chosen by Christ to lay down the foundation of the church, the body of Christ. Kaya nga binigay sa kanya yung gospel of the dispensation of the grace of God, upang makaipon ng tao, at makabuild ng church that will be called the body of Christ. But before that, si Paul muna ang mag-lay down ng foundation of the church, the body of Christ. Kaya nga walang maumpisa ang church, the body of Christ, kung hindi muna masave si Paul, dahil siya yung magli-lay down ng foundation of the church, the body of Christ, the household of God, the mystery house of God in this dispensation of the grace of God. Let us go to the book of Corinthians, chapter 3. Ito yon. Si Paul, si Apollos, they were all co-laborers. Magkakatulong-tulong sila. At alam naman natin na hindi lang yan sila. Meron pang ni-recruit ang Holy Spirit like Barnabas, like Silvanus and Timotheus, that will help Paul in building the church, the body of Christ, in this dispensation of the grace of God, lalo na doon sa early stage ng pag-build ni Paul ng church, the body of Christ. He was the master builder. Tingnan mo. Verse 8. Umpisa natin verse 9. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God, which is given unto me, as what? As wise master builder. Bakit nagiging wise master builder si Paul? Dahil siya nga ang nag-build ng foundation. Siya yung nag-lay down ng foundation of the church, the body of Christ. Kaya nga walang church doon sa naitayo ng church, the body of Christ, doon sa cross. Dahil nga si Paul doon sa cross ay kalaban pa ni Kristo. Hindi pa siya naligtas. Okay? Verse 10. I have laid down the foundation, and another build it thereon. Sino nag-lay down ng foundation? The church, the body of Christ? Si Paul. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Okay? Now if a man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble,
every man's work shall be made manifest. So, that is mangyayari sa judgment seat ni Christ, no? Okay. So, Paul laid down the foundation of the church, the body of Christ. Kaya nga, kailangan talaga si Paul maligtas muna so that he can lay down the foundation, the church, the body of Christ. Okay? Kaya, nung nireveal na sa kanya ni Kristo, nung niligtas siya ni Kristo at nireveal sa kanya ang dispensation of the grace of God, walang delay. Walang delay na ginawa si Paul nung inutusan na siya. In chapter 13 in the book of Acts, chapter 9, naligtas si Paul, but chapter 13, that was the beginning of Paul's apostolic ministry to the Gentiles and to the Jewish people na hindi naligtas sa kingdom gospel. Yun ang ministry ni Paul. Doon siya pumupunta sa mga sinagoga at yung mga tinuturuan niya ng dispensation of the grace of God gospel ay yung mga hindi naligtas sa gospel of the kingdom. Yan yung target ni Paul. Yan yung kanyang mga audience na pinupuntahan at tinuturuan. Si Paul will never preach the gospel of the grace of God doon sa mga naligtas na at member na ng church, the little flock, the church in Jerusalem. Hindi magtuturo si Paul doon. Kaya magtataka kayo, bakit si Paul nagtuturo din sa mga Hudiyo? Kasi nga, yung scope ng ministry ni Paul ay wala ng Hudi-Hudiyo, wala ng Gentile. Lahat na lang tao, walang distinction, ay dapat ma-preach na ang gospel of the grace of God. Why? So that ang Diyos ay makabuo ng church, the body of Christ, which is composed of all people without distinction, neither Jew, neither Gentile, neither bond, neither free, neither male, neither female, but one in the new creature called the body of Christ. Yan po. Kaya siya niligtas upang siya mag-lay down ng foundation at diyan nag-umpisa ang church, the body of Christ. Hindi po doon sa cross. Walang na-lay down na foundation doon. Ang church na ando doon, doon sa cross, ang church, the kingdom church, the little flock, the church in Jerusalem. Yan po yung ando doon. At doon po naligtas sa 3,000 souls nung pag-preach ni Peter sa Day of Pentecost. Doon po idinagdag. Wala pa pong body ni Christ doon. Doon po idinagdag yung mga na-save doon. Hanggang sa Acts chapter 7. No? Pati si Cornelius at pati ang eunuch, doon pa po naligtas doon. Dahil special event yung pagkaligtas ni Cornelius at saka ng eunuch. Explain ko yan sa ibang pag-Bible study natin. Okay? So, bakit si Paul ay kailangan mag-preach doon, mag-bear ng pangalan ni Kristo sa Jews at sa Gentile? Punta tayo sa Ephesians. Napatay na naman. Kasi wala namang kaandar ng iba, no? So, patuloy tayo. Medyo na ano na naman yung aking gadget, ano? So, ano ba yung kasi pag nag-lay down ng foundation, bakit siya nag-lay down ng foundation? Kasi nga magtatayo siya ng church, the body of Christ, at yung church na yon tinatawag na
house of God. Kaya nga, every house na itatayo, meron talagang foundation. Kaya kailangan ni Paul magtayo ng foundation. Yung house na yan, tinatawag na house of God. 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ito yung house na yon na kung saan nilay down ni Paul yung kanyang foundation, na walang iba na foundation kundi si Jesus Christ. He laid down himself na magiging foundation ng church na ito. Okay? So, sabi dito, but if I tarry long, 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. So itong church of the living God, the church, the body of Christ, na kung saan nilay down ni Paul yung foundation, ay tinatawag na church of the living God, the house of God. Bahay ng Panginoon. So itong bahay na ito, itong church na ito of the living God, na tinatawag house of God, na kung saan nilay down ni Paul yung foundation, na wala iba si Jesus Christ, ang reason niyan so that ang Diyos ay makakagawa ng isang church, the house of God, the mystery house, which is composed of Jew and Gentile. Ephesians chapter 2 verse, umpisa natin verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners. Speaking to the Jew, to the ang kausap dito ni Paul, yung mga saved doon sa Ephesians, sabi niya, hindi na kayo mga strangers and foreigners. Okay? Bakit nasabi ni Paul dito? Balik tayo doon sa Ephesians chapter 2 verse 11. Ano nga yung mga Gentile? Strangers. Wherefore, Ephesians chapter 2 verse 11, wherefore remember that ye be in time past in the flesh, who are called uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that, verse 12, at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers and from the covenant of promise, having without hope and without God. Pagdating sa verse 19, sabi ni Paul, now therefore ye are no more strangers and foreigner, but fellow citizen of the saints and the household of God. So, yung mga Gentile, sabi ni Paul, but now, in this dispensation of the grace of God, are now fellow heir of the Jews, the chosen people in time past. Ngayon, pwede na tayo magiging citizen of that house of God. Anong house of God yan? The church of the dispensation of the grace of God. Pwede na tayo. Kasi wala na ngang distinction ngayon in this dispensation of the grace of God. Doon, sa cross, hanggang Acts chapter 1, verse 7, hindi tayo pwede sumali doon sa church na yon. Bakit? That church was exclusive for the house of Israel. Para lang yun sa house of Israel. Yan yung naitayo na church ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 16 verse 18. Kaya ano yon?
Jewish church. Walang Gentile unless na ang Gentile ay nag-proselyte at na-save sa gospel of the kingdom. Doon, sa church na yon. Ngunit dito, pwede na ang Gentile. Yan ang kaibahan ng church, the body of Christ, at ng church, the little flock, na existing doon sa church, existing doon sa at the cross. Alam nyo, yan kasi yung problema. Kasi dahil nga gusto natin i-fit yung Acts chapter 1 hanggang 7 na yung mga apostoles at saka yung mga na-save doon ay makakasama na rin sa rapture, ipipilit na natin na kasama sa body ni Christ. When in fact, hindi talaga pwede. Kasi nga yung salvation nila doon ay na-save sila sa gospel of the kingdom that was given unto Peter and their group. Hindi yun pwede. Yung church, the body of Christ, mayroon silang sariling gospel na kung saan doon sila maligtas at doon sila magiging member. At yung gospel na yan is the gospel of the grace of God. That was revealed only to Paul. Wala pang naligtas doon ng gospel of the grace of God sa Acts chapter 1, sa at the cross, hanggang dito sa Acts chapter 7. Kaya wag natin ipilit yun, that just to fit sa inyong turo na mali. Okay? Yung church, the body of Christ, nag-umpisa kay Paul. At bakit talaga kailangan si Paul? Because he was chosen by God. Hindi na mababago yun. He was chosen by God even when he was in the womb of her mother. Okay? So, the purpose so that he can lay down the foundation of the house of God, the mystery house, the church of this dispensation of the grace of God, the church, the body of Christ, so that the God of Israel, the God of this dispensation of the grace of God, can put in there, in that body, in that household, the Jew and the Gentile without distinction. Kaya tingnan mo, patuloy tayo. Ephesians chapter 2, verse 19. Verse 20. And are built upon the foundation of the apostles. That house of God, na kung saan niya ilalagay yung mga na-save sa gospel of the grace of God, ay naipundar ang pundasyon ng mga apostles. Paul, apostle of the dispensation of the grace of God. Hindi kasali sila ni Peter dito at kanyang mga kasama. Kundi yung mga apostol dito, yung mga apostol, si Apostol Paul, yung mga secondary apostol ng dispensation of the grace of God, Apollos, Barnabas, Silvanus, Timotheus. Yan yung mga apostles dito. And prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together growth unto an holy temple in the Lord. Kita mo? Ito yung house na to, the household of God. The church, the body of Christ, na nilay down ni Apostol Paul yung pundasyon. Ang lahat-lahat na ilalagay dito na mga materyales will fit in that house. What are the materials that will fit in that house? Fitly framed together. The doctrines that will be preached
that will be taught by the apostles of the dispensation of the grace of God will be fit in this foundation that was built by the apostles, which is Jesus Christ was the cornerstone. Kaya alam mo, lahat ng doktrina, sound doctrine, na itinuro ni Apostol Paul will be fit in this house, in this foundation that was built by Apostol Paul. Lahat ng mga doktrina na ituturo ni Apostol Paul ay at ng mga apostoles na nag-help sa kanya, ng mga prophets, nung bago pa yung church dispensation of the grace of God, will be fitly framed in this foundation na itinayo ni Apostol Paul. Kaya lahat ng turo ni Paul will be fitly framed dito. Lahat ng aral from Romans to Philemon will be fitly framed in this. Kaya tingnan mo, yung house na ito, yung household of God na ito, the church of the living God, of this dispensation of the grace of God, the mystery church, meron siyang kasariling doctrine that will fit in this foundation. Yung mga materials that will be taken from the prophetic program, then ilalagay dito ay hindi po kakasya, hindi po oobra. Yung mga material naman dito nandito sa dispensation of the grace of God, from Romans to Philemon, mga doctrine dyan, kung ilalagay mo naman doon sa foundation, sa church, na na-build ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 16 verse 18, hindi naman mag-fit doon. Kaya nga yung aral dito, sa dispensation of the grace of God, hindi pwede ilagay doon sa church, sa prophetic program, sa church the little flock, hindi pwede kasi ibang pundasyon doon. Si Christ nga doon ang pundasyon, but He was in the flesh. Dito naman si Christ nga ang pundasyon, but He was already in His ascended, glorified body. Iba na. Kaya yung doctrine dito, hindi pwede doon. Sa church, the Messianic Church. Yung doctrine naman doon, hindi naman pwede dito. Anong ibig ko sabihin? Ito yon. Ito yon. Tuturo ko sa inyo. Yung doctrine of baptism doon sa prophetic program, doon sa church, the Messianic Church, water, baptism with water, hindi yan mag-fit dito sa foundation ng body ni Christ. Hindi mag-fit dito yan. The doctrine of bodily resurrection, hindi yan mag-fit dito sa church, the house of God, the mystery house of God, the body of Christ. Hindi yan pwede ang doctrine na resurrection bodily dito. Kaya sila ni Paul, sila ni Peter, hindi talaga pwede member ng body ni Christ kasi ano yung resurrection nila? Bodily. Di ba? Yung church, the body of Christ, ay hindi pinangakuan ng bodily resurrection. Ang pinangako sa church, the body of Christ, is rapture. Will be taken up to heaven and will be given a body that is heavenly there in heaven. Walang bodily rapture
ang body ni Christ. Ano pa? Ang doctrine na mag-i-inherit sila ng earthly kingdom ni Christ ay hindi pwede ilagay dito sa church, the body of Christ. Kasi hindi yan fit dito. Ganon din. Yung doctrine na magre-reign sila in Christ's earthly kingdom ay hindi yan mag-fit kung nilagay mo dito sa church, house of God, mystery house of God. Church, the body of Christ. Dahil iba yung foundation. Ang foundation dito is Christ, the ascended Christ. Ang foundation doon is the living Christ, the stone, the rock. Yan yung foundation doon sa church ng Messianic Church. Kuha natin. So, yung atin namang mga material in this dispensation of the grace of God, kung ilagay mo doon sa Messianic Church, hindi naman obra. Kagaya ng rapture. Kaya sila ni Peter, hindi pwede makasama sa rapture. Bakit? Kung i-resurrect sila, kasama yung kanilang literal body. And, sabi namang Bible, flesh and blood will not enter the kingdom of God in heaven. Kaya resurrection nila hindi pwede. Ano pa? Yung spiritual baptism natin ngayon, hindi pwede sa kanila. Hindi pwede. Because yung ating spiritual baptism, after we believe the gospel of the grace of God, we will be put or baptized or joined in the church, the body of Christ. The church of this dispensation of the grace of God. Sila naman will be joined into the church, the Messianic Church of Christ. That is why kailangan nila ma-identified in the name of Christ. Kailangan nila ma-baptize with water kasi yan yung requirement para makapasok sila sa church, the Messianic Church, the little flock. Iba-iba yun eh. Hindi talaga pwedeng paghaluin. Hindi talaga pwedeng imikos-mikos ito. Hindi pwede talaga i-mix-mix ito. Kagaya nung ginagawa nila ng mga moderate RD. Yun kasing hirap eh. No? Sa ginagawa nila. Ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayong makinig doon. Wag nyo nang pakikindang. Kung hindi ka rin lang mature member of the body of Christ, wag ka na lang madulog doon. Baka maligaw ka. Kasi ang sasarap nila magsalita. Merong mga eloquent, mga taong mga eloquent, merong mga flowery words. Kaya baka maligaw ka pa. Kaya wag ka na makinig doon. Pero kung matibay ka na, mature ka na, makinig ka. Wala akong dapat ikatakot dahil alam ko na hindi ka na maligaw. Kaya mo lang tumayo sa sarili mong doktrina. Okay? So, yung ating doktrina na mag-i-inherit tayo ng heavenly blessings, hindi sa kanila yon. Kaya kung i-apply mo sa kanila yon, hindi pwede yon. Kasi iba yung church, the Messianic Church. Ano yung blessing natin? Ano yung blessing natin? Ephesians chapter 1, verse 3. Sabi dito, Blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. Yan yung blessing natin. Yan yung ating inheritance. Heaven. Isa kanila, earth, and will reign with Christ in His earthly kingdom. So, hindi talaga pwede magsama sila sa ating church.
sa body ni Christ, tayo rin hindi rin pwede ma-mix doon sa Messianic Church. Naku, ang hirap ba yan? Kasi imikos-mikos nila, isagol-sagol nila, imimix nila. That is very confusing. Ang Diyos na bigay na ng distinction between the two churches. Ngunit guluhin nila, isahin na lang nila. Sino ba kayo? Bakit iisahin nyo? Dinidivide ka ng Panginoon I-unite nyo. Ibang unity yung gusto ng Panginoon na lahat ng believers, members of the body of Christ, mag-unite. Alam nyo, isa lang talagang reason. Bakit hindi tayo mag-unite? We are not all members of the body of Christ. Member kayo doon sa ibang church. Kasi doon kayo naligtas. Sabi nyo doon pa lang sa cross naligtas na kayo. Kaya member kayo ng church na yon. Kaya talaga hindi tayo pwede mag-unite. Hindi talaga tayo pwede mag-unite. Sabi pa sa akin minsan ng leader nila, pwede naman tayo mag-unite kasi magkapatid din tayo. We are still brother in Christ. No. It's a big no. Bakit? Inaamin nyo na doon kayo naligtas at the cross pa lang. Member kayo ng church at the cross. Church yon na itinayo ni Christ doon sa Matthew chapter 16. Ako, member ako ng church, the body of Christ. Kaya hindi tayo pwedeng magiging brother. Pero kung sabihin nyo, member kayo ng body ni Christ, the church of this dispensation of the grace of God, na nag-umpisa kay Apostol Paul, magkapatid tayo. Talaga. Magkapatid tayo. I'm sorry. Ayokong mag-compromise. Ayokong ibababa yung bandera ko. Ipaglalaban ko to. Dahil ipinaglaban ito ng Panginoong Hesukristo, ipinaglaban ito ni Paul. Sabi ni Paul, ipag-contend ang faith. Kaya ipaglaban natin tong faith na ito. Hindi ito basta-basta lamang. Sirain nyo at saka imikos-mikos nyo para lang magiging totoo yung maling turo nyo na at the cross ay doon pa nag-umpisa ang body ni Christ. No. Kung wala pa si Apostol Paul, walang mabubuong body ni Christ. Bakit? Siya nga ang pinili sa womb pa lang upang mag-lay down ng foundation ng body na yan, ng church na yan. Tapos sabihin nyo, doon pa lang sa cross, umpisa na. Tapos gusto nyo, andito rin kayo sa body ni Christ. Ang swapang nyo naman. 2 church na kayo member para kayong namamangka sa 2 ilog. Hindi pwede yon. Hindi pwede yon. Hindi pwede maging swapang. Isa lang ang pwedeng church na kung saan member ka. It's either yung church na hindi na gumagana ngayon because temporarily postponed yung program nila. Kaya sigurado ko hindi ka ligtas kung doon ka naligtas sa at the cross kasi hindi nagpa-function yung church na yon. Kaya please never call me a brother kung yun yung church mo because you are destined to go to hell. But if you are a member of this church, the body of Christ, then we are brothers and sisters in Christ because we believe the same gospel, the gospel of the grace of God. We are inside the body. We were both baptized by the Spirit into the body, into the church, the house of God, the mystery house of God in this dispensation of the grace of God. Pag sinabi mong member ka noon, doon pa lang sa church, at the cross, tapos sabihin mo, we will go to heaven, that is a very wrong doctrine. Because the church, the member of that church, that was at the cross, that was present, existing, or
active during that period of time is not going to be taken up to heaven, because that church will go to the earthly kingdom of Christ, the 1,000 years reign of Christ. Kaya nga, alam nyo, nung tinanong ko, kung naniniwala kayong si Peter ay aakyat sa langit, sasama sa rapture, saan yung verse na si Peter kasamang bumaba? Alam nyo yung sagot? Problema pa ba yun? Poproblemahin pa ba natin yan? Ano ba namang sagot yan? Poproblemahin ba naman natin daw yan? Limited ba yung power daw ng Panginoon? No. Alam mo, pag sinabi mo, dapat may support na verse. Ayan, pag sinabi ko na yung blessing ng church ngayon is heavenly blessing, Ephesians chapter 1 verse 3. Pag sinabi ko, yung members of the body ngayon, the church of the dispensation of the grace of God, is we live with Christ and will sit with Christ in the heavenly, my version. O tingnan mo. Ito, Ephesians. Sabi dito, and Ephesians chapter 1 verse 6, uupo tayo with Christ in the heavenly. Itong sila ni Peter, never mag-uupo kay Christ in the heavenly. Uupo sila as judge, no? Doon sa earthly kingdom ni Christ, doon sila uupo, judging the 12 tribes of Israel. They will sit, no? In the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel in Christ's earthly kingdom. Hindi sila pupunta sa langit at uupo doon. But we, members of the body of Christ, the church of this dispensation of the grace of God, anong sabi dito? Ephesians chapter 1 verse 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Yun dapat. May verse. Isasabihin mo na lang, sasama si Peter. Paano sasama si Peter? Hindi siya members of the body of Christ. At yung kanyang mga kasama. Tayo na members of the body of Christ. Kung aakyat na tayo sa langit, babalik pa ba tayo dito sa lupa? Hindi na. Dahil sabi diyan, our body na naghihintay sa atin doon sa langit will live eternally in the heavens. Kaya walang verse na sasama tayo pagbalik dito ni Kristo. Wala. We will stay there in heaven eternally because our body that are waiting up there in heaven was designed by God to live in heaven eternally. Sila ni Peter, may mga body ba doon? Wala. Dahil ngayong body nila will be resurrected upang titira sa earthly kingdom. Yung body na yon na i-resurrect were designed by God to live on this earth. Yan ay tinatawag na terrestrial body. While we, members of the body of Christ, will be given up there a body that is celestial. Bakit? We are spirit. We are spirit being. That is why we will be given a spiritual body in the heavenly. May verse ba yan? Meron. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ano yon? Ano sabi diyan? For we know that if our earthly house, earthly house, of this tabernacle were dissolved, mamatay, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Kita mo? Eternal in the heavens. Ay nako. Alam nyo,
kung kayo mararapture at yung body nyo ay terrestrial body, sabihin ko sa inyo, hindi kayo makakatira doon sa heaven. Hindi kayo makahinga doon. Bakit? Terrestrial body ang body nyo. That body, kung terrestrial body, i-research nyo sa Bible. Sabi ni Paul, iba yung glory ng terrestrial, iba yung glory ng celestial. Okay? 1 Corinthians chapter 15. Nabasa nyo yan dyan. Tayo, celestial body, waiting in heaven. That is why our soul will be raptured. But Peter and his group will be resurrected bodily to enter the earthly body, the earthly kingdom of Christ. But we, members of the body of Christ, we will be taken up to heaven and will be given a body up there that is a celestial body, designed to live in heaven. Wala naman akong sama ng loob dito sa mga taong na to, mga moderate RD, at sa mga Baptist at sa mga ibang denomination, mga grupo nila. As a person, wala tayong galit sa kanila. Wala tayong away sa kanila. Doktrina lang dito. Ipinaglalaban natin at dinidefend natin yung faith natin. No? Ang instruction, ang sound doctrine na itinuturo ni Paul, ni Jesus Christ through Paul, yan po ang atin. Personally, wala tayong away sa kanila. No? Meron pa nga dito rin sa Iloilo, no? Na banat ng banat sa dispensation of the grace of God, sa mid-acts, banat ng banat. Meron pa dito isa sa Iloilo, banat din ng banat. Pero wala tayo, kaibigan din natin yan. Pero doctrinally, hindi tayo pwedeng mag-compromise. Doctrinally, hindi po natin pwedeng isang tabi yung pagsira nila sa totoong doktrina. Kasi alam naman natin na sila yung mali. Sabi naman nila, tayo daw yung mali. So, tingnan natin sa final authority ng Bible. Alam nyo, yung reason bakit naliligaw ang mga ito, kapatid natin, dahil nga iniisa nila, yung dalawa iisahin nila. Yung Panginoon naman, hiniwalay niya. Hiniwalay niya yung body ni Christ, hiniwalay niya yung Israel sa body ni Christ. Hiniwalay niya yung Messianic Church sa Church of the Dispensation of the Grace of God. Hiniwalay niya yung Israel hiniwalay niya yung law sa grace. So, talaga yung God, talaga nira-rightly divide niya. Ito namang mga ito, yung trabaho nila, i-unite nila, iisahin nila. Magtatanong ako sa inyo, kanino trabaho yan ngayon? Yung pag-isa ng dalawa. Trabaho ni Satan yan. Alam natin, di ba? Gusto niyang isahin yan upang magiging mali yung doktrina. Kaya, pag talagang inisa mo yan, sigurado mali na yung doktrina. At yung pinakasain ng mali na doktrina, yung pinaliliguan ka ng tubig, yung nilalagay ka sa tubig, mali yun. Tandaan mo yan. Pagka may baptism na, mali yun. Pagka may tithing na, mali yun. Pagka may first fruit na, mali yun. Pagka yung pinipreach sa pulpito, puro pera, project, pera, mali na yun. Kasi nagiging mukhang pera. Alam nyo yung ayaw nila, bakit ayaw nila sa bishop? Kasi yung isang requirement doon, hindi sungak-sungak sa pera. Hindi mukhang pera. Kaya ayaw nila sa bishop. Kasi yung pastor, walang requirement. Basta lang ibigay ng Panginoon. Alam nyo, ito yung mga moderate na ito. Ganon din yun. Ganon din naman yun sila. Yung turo ng mga Baptist, ganon din naman yun. Wala din kaiban. Pakinggan nyo nga. Sige nga, subukan nyo punta sa church nila. Puro pa rin ganon yung pinag-usapan sa pulpit, di ba? Ay, nako. Kaya nga, imimix natin
Pera pa rin yung bottom line dyan eh. Kawawa naman yung mga members. Oh. So, nakita na natin na hindi talaga pwede, kung hindi maligtas muna si Paul, hindi talaga pwede makaumpisa yung church, the body of Christ. Because Paul was the one that was chosen by God even when he was in his mother's womb to lay down the foundation, to preach the gospel of the grace of God. Siya yung una nag-preach ng gospel of the grace of God after he was saved on his way to Damascus. Siya yung una na save sa gospel of the grace of God. Naniwala siya na si Jesus Christ ay namatay. Nakita niya, alam niya na inilibing, at nakita niyang buhay. That was the first time that the gospel of the grace of God saved a sinner. When Paul saw Jesus Christ on his way to Damascus, he saw Jesus Christ. He knew Jesus Christ died, he was buried, and he saw Jesus Christ alive on his way to Damascus. And Jesus Christ told him during the time, the mystery, the dispensation of the grace of God, that Paul, this is now the gospel. Sa cross ginawa niya ni Kristo, at the cross, by the cross, ginawa ni Kristo by the cross. But the effectivity of the gospel of the grace of God, when it was told to Paul that, Paul, I will now make my death, burial, and resurrection a good news for a church that I will build through you, and the church will be called the body of Christ. And the gospel that will save the members of the church will be called the gospel of the grace of God. My death, my burial, and my resurrection. Yan yon, doon ni-reveal kay Paul. Kaya walang mabubuong church kung wala pa si Paul. Church, the body of Christ. So, yan lang po yung pag-aaral natin ngayong gabi. At ipagpatuloy po natin yan. Pag-aaral natin na yan. Bukas, patuloy pa rin po tayo. At titingnan pa natin yung mga ibang mga proof na hindi talaga pwedeng mag-umpisa ang body ni Christ doon. Una-una, dahil sa yung extension. Pangalawa, si Paul talaga ang kailangan dahil from the womb pa lang, siyang gagamitin upang mag-build ng foundation, upang lagay sa house na yan ng mga Jew at mga Gentile. Doon puro palang Jew doon sa at the cross na sinasabi nila. Okay? So, salamat po. Sa muli, sa mga friends namin na mga kapanood that are not saved, para maligtas po, ito lang po ang inyong paniniwalaan, pananampalatayahan. Mananampalataya po kayo na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng inyong mga kasalanan, at siya po ay nilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan according to the scriptures. Yan lang po. Salamat sa muli. At salamat sa ating Panginoon sa ibinigay niya opportunity na makapag-aral po tayo. At let us pray and close this in prayer, ang pag-aaral na ito. Ama na banal, nagpapasalamat po kami sa iyong salita, kung saan po ay naituro namin. Sana po ay nagiging tapat po kami sa preach po ng iyong mga salita, na wala pong kinatatakutan, na wala pong tinatago, kundi po ang totoo, at na iyong salita na galing po sa iyong mga Bible, at yan po ang authority namin sa ngayon. Nawa po ay magiging blessing po ito sa mga kapatid namin upang
tumibay pa yung aming faith diyan sa iyong salita, at sana po ay magiging pakinabang din po ito sa mga friends namin na hindi pa ligtas, at matuto po kung paano ang kaligtasan ngayon sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God. At sana po ay yung pangalan mo po ang na-lift up sa aming pag-aaral ngayon. We pray and thank you so much in the name of Jesus Christ. Amen.